Magandang araw mga mare. Ito nga at kami lalabas ngayon dahil kami ay bibili nga naman doon sa supermarket dahil napagdesisyonan namin nila mama na magdi-dinner kami. At ayan nga kasama namin ang dalawang bulinggit naming anak. At yan nga si daddy, siya ang nagbuhat sa aming bunso dahil napakakulit nga talaga nito. At ang makikita nyo dito sa highway dito sa amin ay talagang napakalinis. At ito nga, nasa grocery na kami mga mare at kami ay namimili na ng mga kailangang lutuin. At dito nga ay hinahanap namin kung saan ang stick-o na nire-request ni Blessy dahil gusto talaga niya ng stick-o pero hindi namin talaga mahagilap kahit saan. At dito nga ay namili na kami ng mga isda. Bumili nga kami ng tilapia at saka galunggong at mga mare, yung mga presyo ng bilihin talagang tumaas talaga dahil sa nakaraang bagyo dito sa Dubai. At ayan nga, kumuha ako ng 1 kilong tilapia at saka 1 kilong galunggong. Ang dating ngang 10 dirham na tilapia ngayon ay naging 25 dirham na. At ang 1 kilo dati na galunggong na dating lang 11 dirham ay ngayon nagiging 16 dirham na siya. Malaki nga ang diferensya ng tinaas ng presyo mga mare dahil talagang naapektuhan dahil nung nakaraang ulan na 2 days siyang straight at talagang bumaha talaga dito sa UAE mga mare. Kaya ayan, kahit na malaki yung presyo niya ay talagang bumili na lang talaga din kami dahil gusto nga namin ng inihaw na isda mga mare. At kung makikita nyo yung mga nagtitinda ay talagang mga ibang lahi sila, mga Indian sila dahil syempre dito sa Dubai mas in demand talaga yung mga ibang lahi dito lalo na sa mga fish market. At alam nyo ba mga mare na itong mga ibang lahi ay mababa lang ang kanilang sahod kumpara sa ating mga Pilipino dahil sa kanila ay 1,200 dirham ay okay na sa kanila, samantalang tayong mga Pilipino ang sahod na laging hinahanap natin kung ba ang in demand sa atin ay 2,000 dirhams pataas mga mare. Kaya ngayon in demand talaga dito sa Dubai ang mga ibang lahi gaya ng mga Indian, Nepal kasi sa kanila malaki ang palitan na ng 1 dirham sa kanila, samantalang sa atin ay naghahanap tayo ng mas malaking sahod dahil syempre ang palitan sa Philippine peso ay mas mababa. Kumbaga ang 1 dirham sa atin ay 14 pesos at sa Indian rupee naman ang 1 dirham ay umaabot hanggang sa 30 plus. So kaya ngayon mas in demand talaga sa kanila. At ayan nga mga mare, nakuha na natin ang ating binibiling isda. At dito nga mga mare, nakikita nyo yung anak ko napakakulit at sumaglit nga akong kumuha ng dragon fruit dahil talagang paborito ko talaga ito mga mare. At 4 dirham lang kasi siya at mura lang. At talagang tignan nyo naman ang ate Blessy ko, talagang bit niya talaga itong lalagyanan namin na talagang malaki na siya, naaasahan na talaga siya at malaking tulong talaga siya sa amin mga mare dahil napag-uutusan na talaga siya. Napakabilis ng panahon mga mare at ang daling lumaki talaga ng mga anak ko at kaya si daddy na ang naghawak ng cellphone ng video dahil ako ay mamimili na ng mga gulay na kailangang bilhin namin mga mare at iihaw namin gaya nga ng talong dahil yan ang request na kami ay mag-iihaw ng talong, ng okra at iba pa mga mare. At yan nga pinipili ko nga talaga mga mare yung talong dahil parang pinagpilian na siya, iba yung matitigas na kaya pinipili ko talaga mga mare yung mga medyo bata-bata pa. Syempre dahil iihaw natin to mga mare dahil mas masarap talaga siya kapag hindi pa siya makunat mga mare. Kaya ayan, tsaka nga pala mura lang ang mga talong dito mga mare. Ang 1 kilo ay nasa 3 dirham siya mga mare. Kaya yun, bumili na talaga ako dito mga mare. At kaya naman natapos na tayo sa pagkuha ng talong ay susunod nga naman natin itong okra mga mare. Kasi syempre masarap din kapag ang inihaw na isda at talong ay may kasamang okra mga mare at masarap talaga itong iihaw mare. Katinan nyo naman, paikot-ikot pa itong anak ko at naiinip na talaga ata siya sa paghihintay sa akin mga mare. At habang nga ako ay namimili, ikot talaga siya ng ikot at nilalaro talaga niya yung basket na hawak-hawak niya mga mare. Kaya yan mga mare, talagang pag may mga bata talaga tayo, hindi maiiwasan talaga na maiinip sila lalo na kapag namimili tayo mga mare. Syempre, ako naman pinipili ko talaga yung sa okra mga mare, yung talagang bata-bata pa kasi syempre kapag iihaw mo ang hirap kaya kagatin o kainin kapag overripe na yung okra mga mare.
At ayan nga, tapos na nga ako sa pagkuha ng ating okra mga mare. Kaya kailangan natin na ipapakilo muna ito mga mare, syempre. Para sa ganun ay makukuha na natin yung price at babayaran na lang natin sa counter. At tignan nyo nga, ito nga aking bunso mga mare. Kung saan saan talaga siya sumusuot dito sa grocery mga mare. Akala nyo naman kung talagang alam na niya talaga kung ano ang bibilhin niya. Ito nga, sunod nga ng sunod ang daddy. Kasi para hindi siya mainip at para hindi siya umiyak mga mare. Kaya pinapasyal na lang talaga siya ng asawa ko mga mare. Kahabang ako ay namimili ng mga kailangan naming bilhin mga mare. Kaya ayan, talagang kung saan saan talaga siya pupunta. At syempre itong daddy parang security na sunod ng sunod sa kanya at binabantayan siya. Dahil syempre mga mare, minsan itong anak ko kung ano-anong hinahablot niya, lalo na pag mga bote, at kung ito ay nabasag niya, syempre kailangan nating bayaran, magiging problema ito mga mare. At tingnan nyo naman, talagang naglalaro talaga siya, napaka-cute at napaka-kulit niya, kaya gustong gusto talaga siya ng mga iba. At sa wakas nga ay tapos na kami sa mamimili at di ko na nga na-videoan itong pagbabayad namin. At bumaba nga itong bunso ko mga mare dahil talagang hinahabol ko niya ang tatay niya. Gustong gusto talaga niyang daddy niya kasi daddy's boy talaga ito. Mga tignan nyo naman, talagang hinahabol-habol niya at nagpakarga pa siya kahit na may karga yung daddy niya. So ayun mga mare, nagpakarga nga yung anak ko. At syempre, o-openin na natin yung gate mga mare kasi dito, itong gate namin ay may access card mga mare. Hindi ka basta-basta talaga nakakapasok nang wala kang access card. At yan, binitbit ko na nga yung isang supot mga mare. At ito, sumusunod na sa kanila sa pag-akyat sa may hagdanan. At alam niyo mga mare, nasa pinakahuling palapag nga pala kami, nasa rooftop pa nga kami mga mare. Kaya ayan, hingal-hingal pa nga ang daddy habang may bit-bit na bilihin tsaka itong bunso ko mga mare. At may ngipangiti-ngiti pa nga itong anak ko mga mare at nakikipaglaro pa siya talaga sa akin mga mare. Tuwang-tuwa siya kapag binibit-bit siya ng daddy niya paakyat sa aming hagdanan papunta sa aming room mga mare. At ayan nga, eto na nga, nakaakyat na nga tayo, malapit na, isang konti na lang mga mare at tayo makakaakyat na. At eto nga ang aming lugar mga mare. Welcome sa aming munting magulong tahanan. At ayan nga, binababa na nga ng daddy ang aming bilihin. At ito nga ang lugar namin mga mare. Simple lang, para lang kami, kahit nasa Dubai, para lang kaming nasa baryo mga mare. At kito niya naman, yung sobrang init pa nga dito mga mare. At ito na nga, minamarinate na nga ng hipag ko itong tilapia na binila namin. Dahil syempre, kailangan natin siyang i-marinate mga mare bago siya ihawin para mas malasa. At ayan nga ang nanay ko mga mare, nakikita nyo, nagpapaypay na siya doon sa ulingan. At ayan, todo paypay talaga mga marang itong hipag ko. At ayan mga mare, naghahanda na nga kami para sa dinner, para lulutuin at ihangin na namin ang binili. At ayan na mga mare, nilagay na nga namin dito ang dalawang tilapia mga mare. At hindi na namin tinatanggalan pala mga mare ang kaliskis niya. At ayan, anong naluto ng mga mare, yung may sili pa nga kami mga mare. At sinunod na namin mga mare yung mga talong, yung ibang mga kailangan pang ihawin mga mare. At ayan nga, pumuputok-putok pa nga yung sili dyan mga mare. At takot na takot ako siya. Dahil syempre mga mare, ito ay may maanghang. At ito na nga ang okra, sinunod na namin at malapit na talaga mga mare. At gumawa nga rin kami mga mare ng salad, gaya ng kamatis, ng luya. At halo-halo mga mare para panghalo nga namin mamaya para sa salad na talbos ng kamote mga mare, para dahil syempre mga mare, ito ang masarap niyang kapares. So ayan nga mga mare, nahalo na nga rito mga mare, nailagay na dito yung talbos ng kamote mga mare at ang kulang na lang ay hahaluin. At habang ito namang anak ko ay naglalaro pa mga mare, habang kami ay nagluluto mga mare. At ito nga ang dalawa kong anak mga mare ay talagang naglalaro na talaga lang sila. At etong anak ko naman mga mare, tignan nyo naman, may pakwintas-kwintas pa siyang gold mga mare. Parang siya naman yung may birthday kahit nung kapatid ko naman. At ayan nga mga mare, may cake pa nga siya mga mare. Kaso hindi niya, dito kasi sa Dubai mga mare, hindi pinapansin ang cake mga mare. Ayaw ng mga bata dito, hindi gaya sa Pilipinas mga mare. Kung pwede lang nga lang ipadala mga mare, at talagang ipapadala ko nga mga ito mga mare dahil talagang nasasayang lang dito sa Dubai dahil hindi pinapansin mga mare. Dito nga sa parteng ito mga mare ay tapos na kaming kumain at di ko na nabidyuhan.
Ay, ayan nga mga mare, nakikita nyo yung anak ko, todo ang laro niya mga mare at talagang sadyang pinapagod namin sila mga mare para sa ganun maganda ang tulog at mahimbing ang tulog nila mamaya mga mare. Kaya mga mare, pasensya na at hindi ko na na-videohan mga mare yung pagkain nung kumain kami mga mare dahil talagang gutom na talaga ako kanina mga mare. Pasensya na kung hindi namin na-videohan yung pagkain mga mare at sana nagustuhan nyo itong munting video ko mga mare tungkol sa aking pamilya dito sa Dubai mga mare. Hanggang sa susunod. God bless!